Ang pagbibigay ng ayuda bilang kapalit ng pirma para sa People's Initiative ay nagdudulot ng tanong sa katarungan ng prosesong ito. Hindi lamang ito nagbibigay ng agam-agam sa kadalian ng pagpirma ng mga kalahok, kundi nagdudulot din ng agam-agam sa tunay na layunin at epekto ng inisyatibong ito. Napagtataka kung bakit nagpapakita ng kahandaan ang mga nagbumungkahi ng People's Initiative na ipagpatuloy ang pagpapapirma kahit pa na hindi naman malinaw ang lahat ng detalye at layunin nito na ninanais ng mga netizens na pumirma. Ipinapakita ng ilan na posibleng ang mga politiko na may katiwalian ang makikinabang sa pagbabago sa institusyon na tila may nakatagong interes sa likod ng proseso. Sa kabila ng mga pagdududa, mahalaga pa rin na suruin ng mga netizens ang mga proseso tulad ng People's Initiative at maunawaan ang mga implikasyon nito sa lipunan at pamahalaan. Dapat bigyang pansin ang transparensya at partisipasyon ng mga mamamayan sa ganitong mga hakbang upang tiyakin na ang anumang pagbabago sa institusyon ay tunay na maglilingkod sa kapakanan ng sambayanan at hindi lamang sa iilang piling interes ng mga politiko. Isang itong katunayan na dapat nating pagkatutukan, ngunit bago ang lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga bayaran, ganun yun eh. Okay, bayaran. Okay, ito, simulan na ho natin. Ano ba ito? Sinabi na itong pangyayaring empleyado dito sa Davao. Okay? Binayaran para ho sa pirma. Pasok. Patayin na ang People's Initiative. Yan ang panawagan ni Senator Amy Marcos. Grabe naman makapatay ito. Parang ano patay na. Huwag naman gano'n, medyo nasasyak ako para ako na parang patay na, gano'n Huwag gano'n. Huwag masyadong Sa ikalawang pagdinig ng Senado sa isyu ng umano'y bayaran ng pirma para amyendahan ang konstitusyon. Marami ang lumutang na testigo at ang iba binayaran pa raw ng isang party list para magpa-signature campaign. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel. Jiggy, mas maraming testigo nga ang dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado. Sayang, di siya tinamaan. Apakagago ng mga sinong driver umaandar ron, nakabukas pa yung pinto, umaandar Tingnan nyo, Jiggy, mas maraming testigo nga ang dumalo sa ikalawang pagdinig ng... Ay, kung sino ka mong driver na nakapula. Pambira ka naman, Isarado mo na yung pinto bago umandar. Senado para sa umano'y bayaran ng... Kasi sabi naman ng driver na nakapula, kasi ka naman, arang-arang ka sa karsada Ito naman reporter, pwede naman tumabi. Talaga sa karsada ba siya magre-report, Ba't ganyan ng mga reporter, Kailangan talaga nandun sila sa danger zone, Pwede ba silang tumabi, doon sila mag-report? Ang laki-laki naman ng lugar na yan. Doon talaga sila sa daanan, tingnan nyo, talaga sa daanan, tatamaan na, Pirma para sa People's Initiative dito sa Davao City. Karamihan sa kanila, iisa lang ang sinabi. Bayaran para kumalap ng pirma at pinangakuan ng ayuda para naman sa kanilang mismong pirma. Hindi napigilan ng maulang panahon sa Davao City ang pagpapatuloy ng public hearing ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay sa bayaran umano kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Kumpara sa iilang testigo nitong Martes, mas marami at puro taga Mindanao ang humarap na witness sa hearing kanina. Unang sumalang ang mga taga Davao del Norte sa pangunguna mismo ni Governor Edwin Jubahib na umattend via Zoom dahil sa matinding baha sa kanilang probinsya. Dito niya ipinakita ang mga form na pinakalat daw sa kada barangay. Pero wala raw kamalay-malay ang mga residenteng pumirma dahil... Alam nyo ba, gusto ko lang i-share ng bahagya ito para sa mga kababayan natin na medyo naliligaw ng konti. Sabihin, medyo nalilito ho dito sa PI. Ang problema ho kasi sa PI, baka sabihin ng iba, kung hindi naman, bakit pipigilan
kung ito ay legal. Kasi kung hindi yan legal, bakit nasa konstitusyon yan? Tama naman sila eh. Nasa konstitusyon po ang PI, yung People's Initiative na tinatawag. Ibig sabihin, actually merong iba't ibang paraan para mabago ang konstitusyon. At ang isa sa mga nakalagay doon ay yung PI, yung People's Initiative. Ang problema po kasi sa People's Initiative, dapat po kumpleto yung mga pagbabagong gustong mangyari doon sa pagpirma-pirma. Ang nakalagay lang kasi, it's to change the constitution. Ganun lang. So, ibig sabihin po nun, pwede nang baguhin, ibuksan. Pag binuksan mo na, kasi para mo sinasabing, uma-agree ka na buksan ng, baguhin na ang konstitusyon. Ang isang importanteng sinasabi ng iba na mali dito, dapat detalyado. Ano doon sa konstitusyon ang nais mong baguhin? Tas pipirma ka. Okay? So yun dapat yun. Kulang-kulang ng details, ika nga. Una yun. Pangalawa, ang hindi tama dito ay yung puwersahang pagbibigay ng kapalit. Ibig sabihin, halimbawa niya, ng isa nga sa sinabi nila, mamaya papaliwanag natin, yung tulong ng DSWD, may kapalit pag pipirma ka. Yun, maling-mali ho yun. Kasi that's bribery ang tawag mo doon. Talagang illegal ho yun. Okay? So, yun ho yung dahilan. People's Initiative per se is not illegal. It's part of the Constitution. Ang problema dyan, yung way of doing it. Second, kulang-kulang. Importante ho kasi kumpleto yung pinipirmahan mo. Yung iba nga attendance sheets lang eh. Wala hong nakapaliwanag doon. Attendance sheets lang. A-attend sila ng gathering ng mga barabarangay, tapos pipirma sila. Ang pinapirmahan lang na merong nakalagay ng pagbabago ng konstitusyon ay yung unang page. Ito sa unang page, pwede naman yung mga kasangkot ang pumirma. Pirma tayo dito. Sa pangalawang page, attendance sheet lang ibigay natin sa kanila. Tapos pipirma-pirma sila doon. Tapos ina-attach na lang. Kaya talagang dito pa lang, di ba kaya nga tinawag ito ni Pangulong Duterte na fraud? Kasi ginagago. Ginagago ang taong bayan. Hindi ipinapaliwanag. Kasi alam mo, marami nagsasabi, sandali, bakit mo nagagalit si Pangulong Duterte? Di ba siya nga ang nag-iikot nun para sa federalism? Tama naman po kayo. Totoo yun. At naninindigan naman si Pangulong Duterte doon. Ang problema, ganire. Unang-una pa lang, pag upo pa lang ni Pangulong Duterte, nag-execute na siya ng order. Nagbuo siya ng isang group ng mga officials ng gobyerno na babalangkas ng federalism at the same time, magkakaroon ng drive to inform the people what is federalism. Inform and ask the opinion of the people. Yun yung nangyari. So, merong hakbang na ginawa si Pangulong Duterte. Ibig sabihin, talagang gusto niya yun. Kaya lang, napagtanto niya sa kalagitnaan na ayaw pa ng tao. Hindi pa handa ang mamamayang Pilipino. Kaya kumabig po siya. Kasi yan po ang isa sa mga katangian ni Pangulong Duterte. Marunong siyang makinig sa taong bayan. So, nung sinubukan, hindi pumatok, atras. Bakit ko po alam po ito? Kasi tandaan ninyo, party po kami dito. Yung opisina ni Mocha, party po kami dyan. Tumutulong kami dati sa information dyan. Hirap nga po kami kasi kahit anong pagpapaliwanag namin, nakailang gawa kami ng video na maayos, hindi po yung hindi po yung hindi po yung ginawa ni Drew. Yung yung seryosong video tungkol dyan, nakasama niya si Aris, hindi pa rin maintindihan ng tao. Hindi ho pa rin nila, kaya ho binawi. Yun ang punto dito. Mali kasi yung ginawa. Dito, walang information drive. Basta lang pinilit silang pumirma. At lumalabas yan sa pagdinig. Hindi nila alam kung ano yung pinipirmahan nila eh. Yun ang totoo. Tuloy natin. Pinangakuan lang sila ng ayuda na hindi naman daw nila natanggap. Dito po sinasabi na lahat na mag-sign dito, sila din po ang mga beneficiary sa mga ICE program from DSWD or
Duli Tupad Program. Kaparehong signature gathering din ang nangyari sa Davao City. Sa barangay Agdao, binayaran pa raw ang ilang kawani ng barangay kapalit ng 250 na pirma. Pinondohan umano ito ng Puwersa ng Bayaning Atleta o PBA party list ni Congresswoman Migs Nograles. Etong PBA party list. Diyan pa lang very deceitful na Di ba? Very deceitful na kaagad diyan pa lang, si Migs Nograles po, yung babae po ito ang talagang yung mga tauhan niya ang nagpapirma. So they cannot deny it. Di ba po? Ganito, pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinonfiscate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am, compensated with 4,000 pesos. Ang isa Uy, ayos yun May trabaho, 4,000 pesos. Grabe yun 4,000. Tatauhan niya, ilan sabi mo na, may tauhan siya ng 20. Sabi mo, halimbawa lang 25. I think narinig ko 25, 4,000. So, more or less, wala naman sigurong 1 million yun. 20 million yung binigay sa congressman. Gandang negosyo nito. Dinaig yung mga scammer. Kasi sa mga scammer, doblehin ko ang pera mo. Dito hindi doble. Dal-dal lang puhunan. 1 milyon lang ang ilalabas mo. Sabihin, alam mo yun, dal-dal lang puhunan, 1 milyon lang, tapos the rest, ayun na. O kaya naman pala dilapwet sila kay Romualdez Diba? Hindi sige, huwag tayo maglokohan. Tayo na lang. Kunwari kayo, kikita kayo ng 19 million. Sabihin na natin 15 million, di ka ba didila ng puwet diyan? Hindi, sige. Ano magagawin yung pipirma ka lang naman Meron na naman silang pautot ngayon, pipirma sila ng suporta kay Romualdez. Ano ba naman yung 15 pirma lang, tas kapalit 15 million? Okay na sa akin yun. Hindi, alam mo, mahirap ang sitwasyon ng mga congressman. Aminin na natin, mahirap. Mahirap tumanggi doon Mantakin mo isang pirma mo, 15 million ang kikitain mo. Di ba? Anong gagawin mo? Wala lang, tahimik ka lang. Basta, go, Romualdez. Go. Go, speaker, go. Gano'n naman di ba? Cheering squad ka lang. Okay lang yan. At least kapalit 15 million, 20 million, no? Yung mga congressman, laman na naman ng KTV dyan, no? Dami na naman nilang bebot dyan. Sa mga coordinator ng PBA party list, namigay pa raw ng stub kapalit ng pirma. Aminado siyang walang masyadong alam sa hawak na forms dahil napag-utusan lang daw siyang mangalap ng pirma kapalit ng pangakong ayuda ng DSWD. Pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then, first time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun naman ang ayuda. Yes. And then that's why, ang sabi ko sa mga... AX daw, ang kapalit. Kasi alam mo, diyan pa nga lang pinalitan na nila, hindi na ayuda. Kasi alam nilang pangit yung ayuda madali hong mabanggit. Pirma ka doon, may ayuda ka, di ba? Ganyan Ang ginamit nila, AX. Ano ho ba yung AX? Ito ho yun. Pareho lang yun. Ayuda rin ho yun. In English lang Assistance to individual in crisis situation. Ayan ang ibig sabihin nun. Pag may crisis ang isang tao o sitwasyon, sa bawat individual ay may maitutulong ang DSWD. Para hindi mo nabanggitin. Ano ba yung AX? Sex. Baka ganun na lumabas Di ba? Hindi mo na ngayon babanggitin. Kasi doon pala dinideceive na nila tao, pero sa totoo lang, sa Tagalog, ayuda rin yun Walang pinagkaiba yun sa ayuda.
Kaya lang, para hindi masyadong mabuking, hindi bagarapalan, ang dating sa tao, ginawa nilang English, di ba? Para social ng konti. O, tuloy natin ha. O, tuloy. Napag-utusan ko po, na sabihin mo na lang na assistance. Pinintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi? Ang sabi ko lang po is, may baguhin lang sa saligang batas. Kasi yun lang ang sabi sa akin po. So, kita nyo na, mismo yung coordinator, hindi niya alam eh. Basta baguhin lang yung saligang batas. Anong babaguhin doon? Ha? Hindi pwede yung ganun, baguhin lang yung saligang batas. Hindi, ano babaguhin doon? Oh. Subukan pang kunin ng News 5 ang panig ni PBA Party List Representative Nograles. Pero yung babae na yon, tao ni Nograles yun. Tao ni Nograles yun. Kaya booking na booking ka, Nograles eh. Sa totoo lang, dapat idemanda kang animal ka eh. Yung totoo ha, dapat idemanda ka eh. Kasi maliho itong ginagawa mo, you're deceiving the people. Oh, tapos nagbanggit pa sila dito, may bayad yung sahod sila. So totoo lang, anong tawag mo doon? Bribery? Ang People's Initiative, wala dapat sahod. People's Initiative? Anong hindi mo alam sa salitang initiative? Ibig sabihin ng initiative, nang galing sa taong bayan. Yung, tara, ano tayo, baguhin natin ng batas. Ito kasi gusto natin to. Yan ang initiative. Hindi yung merong papasahuran para pumirma tas hindi ipapaliwanag. Hindi People's Initiative yun. Nograles Initiative yun. Romualdez Initiative yun. Yan ang tinatawag na TI, Tambaluslos Initiative. sabi ng COMELEC, pwede namang bawiin na ang mga pirma. Pag may mag-recall, sir, hihingan namin ng affidavit. Ito naman sa COMELEC, hihingan pa ng affidavit. Sinong tarantadong pupunta sa inyo? Gagawa pa ng affidavit, magpapagawa pa. Isipin nyo rin na mabuti yan. COMELEC naman. Hindi, kuwari kayo pumirma. O sige nga, tanong ko kayo. Nakatanggap kayo ng pera, pumirma kayo. Tapos ay, yung pala yung pinirmahan ko, mali. Punta ako, paggawa pa ako ng affidavit. Sinong tarantadong pupunta pa dyan? Magpapagawa pa ng affidavit sa labas para bawiin yung pirma. Isipin nyo naman yun. In the first place, sinasabi nga, hindi lang ako hindi lang si, nagsabi ho nito, isa si Vic Rodriguez eh. Di ba ho? Sinabi niya, pinaliwanag niya, hindi pwede yan. Dahil meron na hong jurisprudence dyan na pinagbawalan ng Supreme Court ang COMELEC tanggapin yan. Kaya nga sinasabi niya, unang-una pa lang dapat managot ang COMELEC for accepting because they do not have legal authority to accept the pirma-pirma na yan. O doon pa lang ang tinding paglabag na ho nun Hindi ho ito tandaan natin pag may jurisprudence, sabi nga niya, it's considered as law. So dapat alam natin yun. Wala, ginagago talaga tayo Kaya dyan nag-iinit ang ulo ni Pangulong Duterte. Ako nga, nag-iinit ulo ko Si Pangulong Duterte pa kaya na mas may alam dyan. Di ba? Na alam niya talagang ginagago ang taong bayan. Just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. Sa isang pahayag naman, binatikos ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pagdinig ng Senado sa Davao City. O, ito na si Manix. Kala ko dancer ka. Ay, mali. Ibang Manix pala yun. O, ito na. Galit na. Puputok ang butsi. Hoy! Sabi siguro yung Tambaluslos. Wala ba sa inyo magtatanggol sa akin? Ay, wala kayo sa akin. Pagtanggol niyo ako! Sabi siguro ni Romualdez. O, ito na mga aso niya. Tuloy-tuloy siya. Pagtanggol mo! Ipinatigil naman na raw kasi ng COMELEC ang lahat ng proceedings ng People's Initiative kaya wala nang saysay ang pagdinig ng Senado. Mukhang hindi na rin daw interesado ang ibang senador sa pagdinig. Lalo't bigo raw si Senator Amy Marcos na siyang chairman ng komite na patunayan ang sinasabing bayaran sa pangangalap ng pirma. Nako, patayin na natin itong PI na ganito. Umpisahan natin lang maayos. Yun nga yung Resolution 6. Balikan natin yan. Aralin natin to. Magpasa tayo ng maayos na batas na nagtatakda ng pamamaraan na maayos. Bawal ang suhol. Talagang hindi for sale ang kaluluwa at budhi ng Pilipino. Ayan. Alam mo, ito problema ko. Ito na nga sinasabi ko sa inyo kaya kung bakit minsan medyo umiinit ang dugo ko kay Senator Amy.
Alam mo, sa totoo lang, sigurado ako pupurihin na naman siya ng mga Aimee vloggers. Kilala niyo na kung sino siya, di ba, Joey? Oh, sinasabi ko lang. Wala ko sinasabi si Joey Aimee vlogger, ha. Sinasabi ko lang. Sinasabi ko kung sang-ayon ba siya. Kasi ito na naman po tayo eh. Yung pagdinig. Kasi kung maaalala ninyo, okay? Kung maaalala ninyo, yung mga dating pagdinig, di ba? Yung mga hearing dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, may mga konklusyon sila eh. As a matter of fact, talagang meron silang konklusyon na, demanda nyo si meron silang recommendation na idemanda si ganito. Ngayon, parang itong Senado, wala, manipis. Kulang eh. Honestly, kulang. Medyo mahina. Ewan ko nga kung hindi ba nila alam o mahina ba sila o sadyang sinasadya lang nila dahil ang gusto lang naman nila ma-video sila. Hindi di ba? Naintindihan natin ibig ko sabihin. Feeling ko yun lang eh. Yun lang yung gusto eh. Hindi naman talaga matunton yung truth. Di ba? Eto, bakit to? Pakita ko ito ha. Yung very clear. Very, very, very clear na mayroong paglabag sa batas. And yet, ano to? Tapos na? Okay na? Ganon? So may pinakita si Cap Roger Galido na coupon. Ano ibig sabihin ng couponan? Yan. Anong ibig sabihin yan? AX po. AX? Opo. Paano maging AX yung papel na yan? Ang sinabi lang po sa akin is yung pagbigay ng mga papel po, yung para papirmahan po is pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then first time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun naman ang ayuda. Yes. And then that's why ang sabi ko sa mga napag-utusan ko po, na sabihin mo na lang na assistance. Sino ang nagbigay sa iyo nung coupon na yan, na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa iyo? Si Bensar Yap po. Mr.? Bensar Yap. Mr.? Bensar Yap. Bensar Yap. Yes, sir. The same person. The same person, Madam Chair. Bensar Yap. Yes, sir. Sino nakakilala kay Bensar Yap dito? Kaya patawag natin dito ngayon. Andiyan mo yung Davao City Police Office, Pwedeng papuntahin dito. Bensar Yap. Singit lang, Richelle Batching. PBA coordinator ka ba? Yes po. I see. So, itong si Bensar Yap, boss ninyo, parang district coordinator ng PBA. Yes, ma'am. Okay. So, above you is Bensar Yap. Yes po. Alam mo kung sinong above pa kay Bensar Yap? Yes po. Sino? Congressman Migs Subiri, Nograles po, sorry. Migs Subiris! Sorry. Damay mo ba si Migs Subiri dito? Sorry po. Migs! Nograles po. Migs Nograles. Opo. Siya ang boss ni Bensar Yap. Yes po. Si Bensar Yap ang district coordinator ng District 1 Anto for PBA Party List. Po. Ikaw, barangay coordinator? Coordinator Barangay San Antonio po. Barangay San Antonio coordinator. Opo. Sa ilalim sa'yo, sino pa? Wala na. Ikaw na diretso pupunta sa mga individual, kada tao, magpapirma. Opo. Ikaw na. Nagkanda ka. Tingnan mo ha. Eto, this is a clear violation ng ating batas. Kasi may purpose etong AEC na sinasabi nila eh. Ayan may purpose to eh. Ito ang purpose niyan, tulong niyan, supposedly sa assistance to individual in crisis situation. Tulong yan, pera yan ng taong bayan. Tax natin yan. Tapos ipamimigay mo, kapalit pirma, anong tawag mo dun? Illegal ho yun. Sa totoo lang, kaya nga hindi ko alam eh, nalaman na ng mga senador natin, especially to si Senator Aimee, dapat kasuhan nyo yan. Kasuhan nyo yung Nograles na yan, hindi yung puro daldal lang. Pambira, oo. Isipin mo pera yan ng national government. Hindi niya pera yan. Okay lang sana kung pera niya eh. Magkaroon siya ng sarili niyang ayuda. Nograles ayuda, ganun. Okay lang, mayaman ka eh. Mamigay ka ng pera, problema mo na yan. Morally,
mali yun. Pero eto, hindi lang morally mali, legally mali pa. Pera ng taong bayan, DSWD yan. Ang kapalit, pirma? Ang tarantado ba kayo? Ang tindi ho niyan, napakagago ho ng congressman na yan. Pag nakita ko talaga yan eh. Tatanong ko kung saan gawa yung ano niya. Ganda eh. Diba? Isipin mo yan ha. Ipinagkatiwala natin yan sa DSWD. Kaya dapat ewan ko nga eh. Sorry to say this ha. Pasensya na ho ha. Wag ho kayo magagalit. Lalo na kayong mga Aimee fanatics dyan. Yung pilit na pinagtatanggol si Aimee. Tangina, nakita mo na, alam mo na. Ayan na, sarap po sinasabi yun. Ito yung pinuno ko. Na same party list kami. Coordinator ako sa baba. Alam mo na oh. Pera ng taong bayan, DSWD. Ba't di mo patawag yung DSWD? Hindi mo patawag yung regional director nila. Hindi mo patawag yung secretary nila. Don't tell me wala ka na naman kakayanan ipatawag yon. Utang ina pa, lagi na lang palusot. Nawawala! Picture audio, ang ingay mo kasi! Okay na? Oh, putol-putol lang audio. Kabit-kabit yun na lang. Pag putol-putol lang audio, ikabit nyo na lang, dikit-dikit nyo na lang, maintindihan nyo na rin yan. Okay naman, niloloko nyo naman ako eh. Huwag ka kasing sumigaw. Ah! Huwag ka kasing sumigaw. Ah! Paki-refresh po. Paki-refresh. Okay naman daw sa iba. Bakit kayo hindi? Refresh lang. Minsan ligo-ligo din pag may time. Hindi, alam. Dali, may kumakatok ata. Wala. Hindi, alam mo, doon talaga nakakainis eh. Totoo naman, nakakainis. Mantakin mo, etong nalaman nila dito, hindi ho ito joke. Kasi isipin nyo to ang daldal-daldal lagi ni Senator Aimee. Sa kanya unang nanggaling yung salitang 20 million na nanggaling kay Speaker, di ba? And yet, ano na? Wala, tigilan natin to. Kasi nga, wala namang kwenta na dahil tinigil na yung PI. You understand kung bakit ako nabibwisit? Kasi hindi porket sinuspende ng COMELEC yung PI, everything is okay. No! May nagawang kasalanan, may illegal na ginawa, may dapat gawin. Tama, mali. Hindi yung, okay na, tapos na ang hearing, nakapagpakit na ako, may beauty contest na, masabi lang na may ginawa ako, yung mga utu-utu naman dyan, natatanga-tanga. Ano pa gusto mong gawin ni Senator Aimee? Ano pa gusto mong gawin? Ano pa? You're expecting too much from Senator Aimee. Hindi nyo ba nahahalata? For exposure? Ika nga ni Garski. Ilang exposure? Talagang para lang gumandang ang ano niya sa taong bayan. Sana patas ka po kay Bongo at Bato, tahimik po sila. Eto ho, Dummy Head. Tama ka sa pangalan mo, Dummy Head. Manood ka kasi ng video. Okay? Yung video, bumanat po sila doon. Hindi ko lang pinakita. Kasi iba yung nasa news. Madami po silang binanat doon. Ang problema ko, kasi ang chair o yung namumuno dyan ay si Senator Aimee. So dapat siya ang nagpoporso niyan. Etong yung ibang senador nandyan lang as member of Senate at saka nung committee na yon. Actually, tinanong ko yan pwede ka bang umupo sa ibang committee? Pwede naman. Kahit hindi ka member ng committee na yon, pwede. Pero all the decision, kaya nga isipin nyo, kaya nga yung kahit senador lagi nag-excuse me kay chairman. Your Honor,
Kasi merong presiding parang merong nasa gitna